Iniisip mo ba kung regular ang iyong pagdumi? Pwes yan na pag-uusapan natin ngayong araw. Ako ulit si Dr. Paulo Dimopelis, isang gastroenterologist. Ang considered na best frequency ay of course ay araw-araw tayong dumudumi, 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Ito pa rin ang best. Pero kung ang inyong pagdumi naman ay every other day at hindi naman ito nagkukos ng ibang problems tulad ng mga almoranas, hindi kayo nagkakaroon ng sakit sa tiyan o kaya naman ay masyadong matigas na dumi, ay okay lamang ito. Meron tayong tinatawag na Bristol chart, may scoring na 1 to 7. Of course, ang pinaka-normal ay ang Bristol number 4. The more we reach the Bristol number 1 ay mas matigas at mas mahirap ilabas ang dumi. Kung ang ating dumi naman ay papalapit sa Bristol number 7, ito ay senyalis na ng diarrhea at tayo ay at risk for dehydration. Kung ang inyong dumi ay masyadong madalas, more than 2 to 3 times a day, at masyado ng tubig or malambot ang dumi, ito ay makoconsider na natin na diarrhea. Maraming sanhi ang diarrhea, maaaring ito ay dala ng food poisoning, bakterya sa pagkain, sa tubig, or simpleng gastroenteritis or reaction ng ating bituka sa ating mga naiinom na gamot or stress. Sa constipation naman, kadalasan masasabi nating constipation kung every other day or more pa ang ating pagdumi, lalo na kung masyadong matigas ang dumi. Kung masyadong matigas ang dumi, maaari itong mag-ipon sa ating bituka, sumakit sa tiyan at mahihirapan tayong ilabas. Kapag nahihirapang ilabas ang dumi, maaari itong mag-lead to hemorrhoids at anal fissure. Kung kayo ay nakaka-experience ng diarrhea, ang una at sinakailangan niyo pong gawin ay mag-hydrate. Pwede po tayong uminom ng maraming tubig. Kung tayo ay nakaka-experience ng mga loss of electrolytes, maaari tayong uminom ng Oresol or yung ORS. Maaari din naman tayo uminom ng mga electrolyte drinks in the market. Kung ang ating diarrhea ay may kasamang pagsusuka, sobrang sakit sa tiyan, o kaya naman ay may panghihina, ay mabuting magpakonsulta kagad sa inyong mga doktor. Upang maiwasan ang mga irregular bowel movement tulad ng diarrhea, siguraduhin nating malinis ang ating kinakain at ang iniinom nating tubig. Kung meron din kayong mga napapansin na partikular na pagkain or inumin na kada kinakain iniinom ninyo ay nagdadiarrhea kayo tulad ng gatas, ay iwasan muna natin ito. Kung tayo naman ay nakaka-experience ng constipation, mabuting kumain muna ng maraming gulay at prutas at uminom ng maraming tubig upang gumanda ang ating bowel movement. Kung ang ating constipation una ay biglaan at may kasamang pangangayayat o kaya naman ay dugo sa dumi, ay mabuting magpakonsulta kagad sa inyong mga doktor. Kung ang ating namang constipation ay walang red flag signs pero masyado ng matagal, minsan nagkukos na to ng pananakit ng tiyan, almoranas at anal fissure, mabuting magpakonsulta na rin kagad sa inyong mga doktor. Maraming sanhi ang constipation. Maaaring dahil to sa pagbabago sa ating mga kinakain, maaaring itong dala ng pagbabago ng oras ng ating pagkain. Kung ang sanay tayo ang almusal sa umaga, tas lumipat tayo sa night shift, minsan nagkakaroon din ito ng pagbabago sa ating pagdumi. Meron din naman din tayo tinatawag na functional constipation. Ito ay yung mga tao na ipinanganak at mukhang lalaki silang constipated. Ang mga ganitong sakit, kailangan lang talagang gamutin at bigyan ng mga fiber supplement at laxatives. Pag masyado ng matagal na hindi makadumi, mga 4-5 araw o 1 linggo nang hindi nakakadumi, maaaring mag-ipon ang dumi sa ating bituka at mag-lead to fecal stasis, kung saan masyado ng matigas ang dumi para ilabas at nagdadala ito ng pananakit ng tiyan. Kailangan kayo magpunta kagad sa ospital upang kayo ay mabigyan ng gamot. Ang mga red flag sa ating bowel movement, una ay of course dugo sa dumi. Kung may makikita tayong pula o kaya itim sa dumi, ito po ay mga red flag signs. Pangalawa po ay pangangayayat, unexplained na weight loss, tapos may pagbabago sa ating pagdumi. Ito po ay red flag sign din. Isa pang red flag sign na dapat i-watch out for ay kung may nakakapa tayong bukol sa ating tiyan. Ang mga health tips para mas maging regular ang ating pagdumi, una ay kumain ng maraming fiber, maraming gulay, maraming prutas at mga alternative fiber sources tulad ng mga oats, chia seeds, and flax seeds. Pangalawa ay adequate hydration, uminom tayo ng maraming tubig araw-araw. Pangatlo ay mag-maintain tayo ng active lifestyle. Mas gumagalaw tayo ay mas gumagalaw din ang ating bituka.
At panghuli ay mag-build ng regular na routine sa pagdumi. Thank you for watching this video. Ako ulit si Dr. Paolo De Mapelis, isang gastroenterologist. Ang aming clinic ay sa UST Hospital, Fidel Mundo Medical Center at Una Medica. Maaari din kayo mag-message sa aming Facebook page na Dr. Paolo De Mapelis, Adult Gastroenterology. Kung kayo ay may napapansin kagad na pagbabago sa inyong mga dumi ay magpakonsulta kagad sa inyong mga doktor para healthy tayo.